Ayan, what's up mga bay? Have a nice day po sa ating lahat. Okay, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW, mga subscribers at mga viewers dito sa ating YouTube channel. Okay, ngayon mga bay, panibagong video na naman tayo. At pag-uusapan natin yung mga importanteng bagay na kailangan sa mga biyahero o yung mga biyahirong papasok o lalabas ng Saudi Airport. Okay? So ito po yung dapat iwasan o kaya limitahan. Okay? So kung gusto mo ang video ito, let's go! So ayun po mga bay. Okay, so ngayong araw na ito mga bay, may nabasa naman tayong isang article no, kung saan ipinahayag para sa mga biyahero na kailangang limitahan o kaya mga dapat iwasan o dapat alamin kung ikaw ay lalabas o papasok ng Saudi Airport. So ito po yung mga bagay na dapat nating tandaan kung tayo ay isang biyahero o isang OFW dito sa Saudi Arabia, na kung saan tayo ay may mga dala o may mga bagahe na matatawag nating kailangan patawan ng tax o kailangan ng tax declaration ng Saudi Customs. Okay, so ngayon mga bay, pag-uusapan natin at basahin natin yung article na kung saan pwede nating mapagkuna ng ideya o mga kaalaman para sa ating mga biyahirong OFW o mga biyahirong lalabas ng Saudi Arabia. Okay, so umpisahan natin mga bay. To all travelers, Saudi Customs said that the approval process is required for every incoming or outgoing passenger carrying any currencies, valuable things, gold bars, precious metals, gemstones, or even wearing jewelry worth up to 60,000 riyal or more. Okay? So, tandaan natin mabuti mga bay ha. So, travelers also need to declare prohibited or restricted goods or things subjected for taxes and fees. Okay? So ipinahayag dito mga bay para po sa mga biyahero na kung saan medyo nalilito o hindi pa masyadong alam yung mga patakaran dito sa Saudi Customs, na kung saan kailangan ng tax declaration o yung mga taxable items na kailangan nating dalhin sa ating mga bagahe kung tayo ay papasok o aalis dito sa Saudi Arabia. So ngayon mga bay, the Zakat Tax and Customs Authority in Saudi Arabia clarified that there are 6 items, okay, 6 items, tandaan natin mga bay, that required a custom declaration when leaving or coming in the kingdom. So ayan na po mga bay, 6 items na kung saan kailangan ng tax declaration o kailangan mong magbayad ng mga taxes and fees para po pwede mong madala o pwede mong maipasok o mailabas dito sa bansang Saudi Arabia. Ayan mga bay. So ngayon, pag-uusapan natin kung ano-anong mga bagay nga ba ito. So ito po ay kadalasang informative para sa mga first time na papasok o lalabas dito sa Saudi Arabia. Okay, so sa mga first timer o kahit hindi first timer, basta yung medyo may kalituhan pa kung ilan nga ba at magkano nga ba yung kailangan nating pwedeng dalhin na mga bagay-bagay na pwede nating gawing pasalubong o kaya remembrance sa ating pagtatrabaho dito sa Saudi Arabia. So ito po ay kadalasang nangyayari sa mga kababayan nating OFW na kung saan medyo may mga naipon ng mga gamit dito sa Saudi Arabia sa kanilang pagtatrabaho dito. Ngunit nalilito sila kung magkano nga ba yung pwedeng idaan sa airport o dalhin sa ating check-in luggage. Okay? Kung ilang
Saudi Riyals ang valued items na pwede nating ilabas. So ngayon mga bay, pupunta na tayo sa 6 items that require a custom declaration upon arrival or departure in Saudi Arabia. Okay? So pakinggang mabuti mga bay. So ito po medyo super informative para po sa mga biyahero, lalong-lalo na sa ating mga first timer na OFW. Okay? So una mga bay, an amount of 60,000 Saudi Riyals or more, any tradable instrument of that amount. So ito po yung pira o currencies na kailangan mong dalhin. So kung ikaw ay may naipon at hindi mo na padala sa Pilipinas o kaya hindi mo nahulog sa iyong bank account, so ang required para hindi ka kailangang mag-declare ng tax declaration ay hindi abot ng 60,000 Saudi Riyals. O kaya mga tradable instruments of that amount. O kaya mga bagay na aabot ng 60,000 Riyals. Okay? So tandaan natin mga bay currency sa pera. So 60,000 Riyal, hindi pwedeng dalhin na walang tax declaration. Okay? So kailangan mo pong mag-fill up ng form para po ipaalam na ganyan. Ibibigay mo lang yung mga information na hingi ng Saudi Custom para po hindi ka mahirapang bumiyahe. Kasi haharangin ka niya ng Saudi Customs kung sobra o umabot na ng 60,000 Riyals. Okay? So pangalawa, personal purchases and incoming gift whose value exceeds 3,000 Saudi Riyal. So ito po yung mga gamit o yung mga tinatawag nating pasalubong. Okay? So tandaan po natin. Pangalawa, nilagay na ito personal purchases. Okay? So sarili nating binibili dito sa Saudi Arabia. Incoming gift. So ito po yung mga pasalubong natin whose value exceeds 3,000 Saudi Riyal. Okay? So 3,000 Saudi Riyal na mga nabili pataas. So kailangan mong mag-fill up ng declaration form ng Saudi Custom para po hindi ka maharang sa airport. Ayan. So klarong-klaro tayo mga bay So pangatlo, any jewelry, gold bars, precious metals, or gemstones worth 60,000 Riyal or more. Okay, so ito po yung mga alahas, mga gold bars, mga diamonds, ganon, na lalagpas ng 60,000 o abot ng 60,000 Saudi Riyal. Kailangan mo na siyang gawa ng declaration form para sa Saudi Custom para hindi ma-hold o kaya hindi ka ma-question bakit may mga dala kang ganyan karami. So dito mga bay, kailangan natin ito yung mga kailangan natin ng matibay na resibo. Ito yung mga receipt of purchase, di ba? So yung dito magagamit yung mga resibo natin para sa fill up natin ng declaration. Okay, so tax declaration. So ito po yung nagpapatunay na pag may resibo ka, makikita nila na kasali dyan, nakabayad ka ng tax. Kasi sa resibo, kasali dyan kasali dyan ang tax pag nakaresibo yung iyong item. So pang-apat mga bay, goods prohibited or restricted in the kingdom. So ito po yung mga bagay na kailangan nating i-declare. Okay, o dapat nating ipaalam sa Saudi Custom o sa mga kinaukulan na andyan sa airport o yung mga airport police na kung saan para po hindi tayo ma-question bakit ka nagdala ng ganyan, pinagbabawal o restricted yung dinadala mo. So kung maigi mga bay, pag dito sa number 4, goods prohibited or restricted, so much better siguro hindi na lang natin dalhin kasi prohibited and restricted na So medyo mabigat 'yon mga bay, 'di ba? So critical thinking na naman ang kailangan natin dito
So number 4. So ito lang naman yung pinaka medyo importante dito kasi prohibited and restricted. So hindi natin baka may mga kaukulang parusa pa yan mga bay pag nagdala ka ng mga pinagbabawal o mga restricted items dito sa Saudi Arabia. So ayan, tuloy tayo mga bay. Panglima, more than 20,000, more than 200 cigarettes. Okay? So ito po yung mahilig manigarilyo, magdala ng sigarilyo para pasalubong. More than 200 cigarettes. More than 20 cigars or goods that's subject to excise tax. Okay? So, klarong-klaro mga bay ha, sa mga naninigarilyo. So, bawal po yung sobra ng 200 o kaya 20 cigars. Ito siguro mga bay, I think sa pag-intindi ko nitong 20 cigars, parang 20 packs siguro. Kailangan mo nang magbayad ng tax kasi considered na yan as pangbinta kasi marami na. Okay? So pang-anim mga bay, ang last natin, ito po yung goods in commercial quantity. So ito po yung mga sabihin lang natin paninda ng mga gamit o ng mga bagay na ipadala mo. So mga ganito siguro mga bay, mas better siguro pag ganito, package mo na lang, ipadala mo na lang sa mga forwarding ano ang tawag niya, forwarding company para po hindi ka na mahirapan at hindi ka na matatagalan sa iyong biyahe. Okay? So ulitin natin mga bay, 6 items that require tax declaration para sa mga biyahero. Una, sa currency 60,000 real pataas. So kailangan mo nang mag-fill up ng tax declaration form. So ito po yung pera na equivalent to 60,000 real. Okay? So pangalawa, personal purchases or incoming gifts. So ito po yung mga pasalubong o yung mga dala nating nabibili natin para sa ating sarili. Mga gamit na nasa check-in luggage natin. Dalhin natin sa ating check-in luggage, sa ating pagbiyahe. So kailangan po hindi lalagpas ng 3,000 real. So 3K. Okay? So mga pasalubong na hindi lalagpas ng 3,000 real para po hindi ka na mag-fill up ng declaration form. So pangatlo, jewelries not exceeding 60,000 or 60,000 real. Okay? So mga alahas na abot ng 60,000 o lalagpas ng 60,000 real. So kailangan nang mag-sign ng declaration form. So pang-apat, prohibited and restricted goods. So itong pang-apat, medyo pwede na siguro to, hindi na lang natin idaan sa airport o hindi na lang natin dalhin. Kasi medyo mabigat-bigat o prohibited and restricted, di ba? So pang-lima, cigarettes, more than 200 or 20 cigars or goods that are subjected to excise tax. Okay, so sa mga nanigarilyo dyan, okay, alam nyo na ha. So ang last natin mga bay, goods in commercial quantity. So ito po yung mga paninda. Sa tatawagin lang natin mga paninda o yung pwede nating ano ba yan? Bulk quality na bibilhin mo dito sa Saudi Arabia. Okay, so sa video ito mga bay, sana po may mga nakukuha kayong informasyon o medyo may naliliwanagan kayo sa inyong mga tanong na kung saan dito napag-usapan natin para sa ating mga biyahero, lalong-lalo na sa mga first-timer, na kung saan may mga dapat limitahan o dapat iwasan na ating dalhin sa ating mga bagahe o tayo ay kung tayo ay lalabas o papasok dito sa Saudi Arabia. Okay mga bay, so hindi ko na ito patagalin mga bay. Be in God always. Thank you for watching. Peace!